Isang bansa, isang barangay. Oras natin sa buong barangay. It is now 6:26, 4 na minuto bago ang mag-alas 6:30 mga kabarangay. At alam mo na, gising na. Isang magandang umaga at welcome nga sa programa kung saan gigisingin ang katawang lupa mo, baby. Siyempre, papakulit on the radio dito sa Barangay FM forever. Siyempre mga kabarangay, magandang umaga po sa inyo. Ikaw muna, siyempre, ang mga kasama ko ngayong morning. Oo, ikaw kuya, ate, kung sino man na nakikinig ngayong umaga, magandang umaga sa inyo. Siyempre, sa mga kabarangay po natin, mga nagbibilang po ng araw po ngayon, kunti na lang daw yan. Naku! Kunti na lang, magbe-biyernes na naman. Oo, 2 days na lang, ano ka ba? 2 days na lang, biyernes na. Wow! Medyo nakakalahati na tayo sa buwan ng Marso mga kabarangay, no? Medyo mabilis pa lang ang March today. Tapos ngayon sa mga kabarangay po natin, sigurado yan, yung iba po dyan, nagbubuking na, di ba? Nag-iipon na, kasi nga may paparating na Semana Santa. Ewan ko kasi ang Semana Santa ngayon, di ba? Nagiging tawag dyan, bakasyonan eh. Kasi yan din ang pinakamahaba talaga na na vacation mga kabarangay. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. O 4 na araw yun. Tapos pag nagsiklib ka, 5 araw pa. Diba? Sa mga nag-iipon na, diba? Kung nag-check na ng mga pupuntahan. Pero sana naman, huwag din pong kalimutan na yung 4 na araw na po yan, ialay din po natin sa mahal po nating Jesucristo, sa mga kabarangay po nating Kristiyano. Oo, sa mga araw din po natin, ialay din po natin yun sa ano po natin, sa may kapal po mga kabarangay. Magdasal, diba? Even though nasa malayong lugar, diba? Nagbe-vacation, diba? Magdasal, bumisita sa mga simbahan, diba? Malaking na po yun kabarangay. Wag lang po natin talaga siyang kalimutan. Kasi iba po, nakapag-vacation na, porque nakapag-bakasyon na, diba? Nakakalimutan na yung dapat gawin, diba mga kabarangay? Siyempre sa mga lonis mo natin, sa mga gusto po makipagsulitan, text na po sa barangay text line po natin 0950-73-81028 mga kabarangay. Kasama muna natin this morning San Kiss Lola sa kantang Pasilyo dito sa Barangay FM forever. Welcome back sa Podman and Friends. It is now 6:30 mga kabarangay. Batiin ko muna ng magandang umaga ang mga lahat ng kinabahan dahil nga, kahapon pala, nag-log out ang mga Facebook account, Messenger, IG, pati Twitter yata, kasi hindi ako nakapagbukas ng Twitter kahapon eh. So, kinabahan. Alam mo yung nakakatakot pa. Sa lahat, yung hindi mo maalala yung password na account mo. Sabi niya, hindi niya maalala eh. Sa oras mo natin, it is now 6:31. Balik tayo mamaya papakulit dito sa Barangay FM forever. Oras mo ulit, 6:31. Ulit, oras po natin, 6:47 ngayong umaga. Magandang umaga yun nga sa mga kabarangay po natin. Kahapon, ayan, sa mga nag-worry at sa mga hindi nag-worry kasi nga wala naman gamit yung Facebook nila. Wala naman daw po silang kachat sa Facebook, so wala rin silang paki. kung nag-log out yung account nila. Katulad ko. Ay, nag-log out? Ay, ganun. I'm so worried. Wala akong kachat eh. So okay. Pero kasi gumagamit ako ng Twitter kahapon kabarangay. So nagtaka din ako. Sige, bakit hindi ko ma-login yung account ko? O naka-log out siya. Tapos hindi ko siya man lang ma-login. So yun nga siguro yun nangyari kabarangay, pero may nangyaring something on the internet. Balita muna tayo mga kabarangay. Eto nga po, dahil nga syempre mga kabarangay, dadami na naman po ang mga turista
dito sa Puerto Princesa, especially sa El Nido, pagsusuot ng swimwear sa mga lansangan ng El Nido, Palawan para sa lahat ng mga turista ipinagbabawal na. Muling naglabas ng paalala ang Provincial Tourism Office at LGU ng El Nido sa lalawigan ng Palawan kaugnay sa pagbabawal sa mga turistang nakasuot lamang ng swimwear habang nagdilibot at namamasyal sa nasabing bayan na wala na sa beach area. Sa naturang kautusan at paghihigpit sa mga turista ay batay sa Municipal Ordinance Number 011 kung saan pinagbabawalan ang lahat ng mga lokal at banyagang turista, tandaan na, lokal at banyagang turista sa pagsusuot ng swimwear kapag nasa lansangan ng El Nido. Maaari lamang po umano ang nasabing kasuotan kung nasa beach o nagsasagawa ng island hopping ang mga ito. Layunin po umano ng ordinansa na maprotektahan ang kultura at religious values ng komunidad. Ang sinumang umanong lalabag sa nabanggit na ordinansa ay may kaukulang multa o parusa. Sa nasabing paalala ay muling ibinahagi ng PTO, lalo na't mas dumarami pa ngayon ang mga turista na tumutungo sa El Nido, lalo na ngayong papalapit na ang Holy Week at summer season, mga kabarangay. So yan nga po, applicable po yan sa mga local at sa mga foreigners po na pinagbabawal po na suot lang ng swimwear doon sa kunyari sa mga mga places kung saan pwede mamili, di ba? Sa mga hotels. Pwede lang po, allowed lang po talaga sa beach. O kaya pag mag-island hopping, doon lang po talaga po kayo allowed na magsuot ng swimwear, mga kabarangay. O hindi pa sanay ang Puerto Princesa, ang Palawan sa ganyang So, kasi sa iba, sanay na sila. So, syempre tayo dito, sana naman po naman po ito, sundin ang kautusan nito. O siya, para naman sa ating para sa ating weather update, mga kabarangay, ngayong araw po ng Wednesday, March 6, 2024, asahan po natin magiging maganda ang lagay ng panahon buong araw, mga kabarangay. Oras po natin 6:51. Kasama natin Yang Constantino at Enjong D sa kantang Chinito Problem. Ay, problema ko yan. Dito yan sa Barangay FM forever. This song is brought to you. Ay, 6:55 po ulit. Oo, yan na ang oras, ha? Saan yan? Binabasa ko ngayon po. Saan po yan? 570 MP Road. MP. Diyan pala. Ay, sorry po. Ayan. Good morning po. Kabarangay daw po natin ay kay Ansuyon ngayong umaga na nakikinig daw po sila ngayon. Diyan daw pabida naman po, kabarangay, sa 570th MP Road po, mga kabarangay. Oy, good morning sa mga kabarangay po natin dyan. Magandang umaga po. Happy listening. Papakulit, pa-request naman po. Happy po tayo, it's me, Miss K. Uy, naku. Yun na naman tayo Pag sinabi nyo po pagkapit po tayo, kabarangay, pag iniimbita nyo po magkape, dapat pinagtitimpla nyo na po ako agad, hindi yung ganyan. Ayaw ko ng ganyan. Gusto ko po yung nakatimpla na pinapadala po dito. Ganun po dapat agad. Kapala mukha talaga ng DJ nyo, no? Oo, di yung imbita kayo. Pa-play naman po ng Pangako by QC. Maraming salamat. Good morning sa Miss K. Happy listening. Oo, hindi yung ganyan, imbita kayo, di ba? Pinoy na Pinoy, classic Pinoy. Yung Pinoy, di ba, mag-iimbita, pero deep inside po talaga, ayaw po nila yan. Ano lang yan kumbaga parang ano lang yan tawag dyan, parang para maging mabait lang. Maging mabait lang sa kapwa niya tao. Oo, di ba? Hindi, joke lang yun. Ano ka ba? Oo. Pero deep inside, ayaw ko po talaga. Ako deep inside, kung kunyari nag-imbita ako ng kain,
Tapos tawag diyan, sa pag sinabi ko kain tayo, ibig sabihin nun, hanggang doon lang yun. Wag kang kukuha. Ayaw ko. Tigis din. Babalik na mamaya, papakulit. Oras ba natin? Attitude daw. Joke lang yan. Joke to naman. Oras natin! 6:58, balik na papakulit sa Barangay FM forever. Barangay FM 97.5 7:21 in the morning. Ayan, isang bansa, isang barangay ay sabay-sabay kinabahan. Yung kahapon niya, okay naman din ako kanina eh. Kasi kanina lang siya nag-effect yung pag-log out. Buti na lang, automatic din nag-log in yung account ko sa Facebook. Kasi kung hindi nag-log in yun, kakabahan akong kung paano siya mag-log in. Hindi ko memorize yung password ko. Diba, good morning. So, ganun ang naging problema, diba? Minsan nga, diba, ultimo username o email, nakakalimutan eh. Sign of aging talaga eh. At dahil dyan, mga kabarangay, pag-usapan po natin for today, mga kabarangay, ano bang tawag sa taong kakabreak pa lang, meron ng jowa agad. Ulitin mo natin mga kabarangay, ano bang tawag sa taong kakabreak pa lang, may jowa na agad? Sa inyong kasagutan, pabida 0950738108 mga kabarangay. Yan na pag-usapan po for today, mga kabarangay. Ano nga bang tawag sa taong kakabreak up pa lang, may jowa na agad, mga kabarangay? Dahil dyan, basta na tayo kasagutan pa bida nating mga kabarangay. Magandang umaga. Sabi dito on Facebook, galing kay Noriel, sabi niya, papakulit, yung mga ganyan, reloading for backup. Yung mga ganyan, lalo na ito sa mga kabarangay po nating nakaka-experience ng ganyan, yung tipong ito may relasyon po kasi na parang maliit na bagay lang, pinapalaki. Like yung tipong ganito. Kunyari, nadapa yung karelasyon mo. Kunyari, ganun na, simple lang yun. Nadapa, aksidenteng nadapa yung girlfriend mo. Tapos ngayon, yung boyfriend niya, kumbaga, nagalit agad. Kung ano-ano na yung sinabi. Ganito, ganyan. Ganyan. Paano kasyong-kasyong ka kasi, ganyan. Tapos, mamaya-maya, gusto na makipag-break. Yung naghahanap ng butas, naghanap siya ng butas para makipag-break lang. Yung mga ganong tipo ng tao ay sigurado alam mo na kung ano yung gusto niya mangyari. Break po ang gusto niya mangyari, kabarangay. Ito makipag-break up sa'yo nun. Oo, ibig sabihin nun, meron na siyang reserba. Ngayon, hinahanapan ka na lang ng butas. Oo, meron na yung iba. Sure yun. Hinahanapan ka na lang na ikaw yung mismo yung maging masama sa kwento niya. Diba, walang ano eh. Walang lakas ng loob. Kung pag ganyan po, 'di ba? Kung kayo po, meron po kayong ginawang iba na at gusto niyo makipag-break sa jowa niyo, breakan niyo, hindi yung gagawin niyo pong masama sa kwento yung jowa niyo, 'di ba? Kinaya niyo nga magligaw-ligaw sa iba, hindi niyo kayang makipag-break. Diba, may lakas nga ng loob kayo, tapos ngayon nahihiya kayo. Good morning po, Papa Colette. Always po listening sa inyong programa. Maraming salamat po. Sa shoutout naman po sa Family Badang, Pacaldo, Olape, Alvarez, Zervanda, Luna, Acosta at more pa po sa inyong programa. Maraming salamat po. God bless po. Galing kay Jennifer. Yan, good morning, happy listening. Sabi dito, Papa Colette, pabida lang po yung crush kong Chinito. Ilang taon ko nang nililigawan, di pa din ako sinasagot. Ako na nag-first move, alam ko di ako maganda pero masarap ako magluto. Ay. Hindi yan ganyan. Dapat yan. May sample yan.
Hindi ganyan na po rin yun. Ako, hindi. O siya, babalik na mamaya. Kasama muna natin MLTR sa kantang 25 minutes, mga kabarangay. Oras natin ulit, 7:25. Pinag-uusapan ano bang tawag sa taong kaka-break up pa lang, may jowa na agad. That song was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama. 7:29, kabarangay. That was MLTR sa kantang 25 minutes. May ganyan akong kaibigan eh. Ang tagal kumilo sa banyo. 25 minutes eh. Sige no. Tagal. Yun pa rin pinag-uusapan mga kabarangay. Ano bang tawag sa taong kaka-break up pa lang, may jowa na agad. Sabi din po dito, good morning po, Papa Kulit. Pabida naman po ang aking mga apo na papasok po ngayon sa school. Kay friends, si Jane, Anika, kay Daniel, Shian. Tama ba? Shiana? Hirap basahin na. Kay Alexa at kay Van Kaiser. Ayan, maraming salamat po. Pops from Frenny Boy ng Westcom. Malandi ang tawag doon. Ayun. Balik tayo mamaya. Papa Kulit dito sa Barangay FM. Forever good morning. Welcome back sa Podpot and Friends. Isang bansa, isang barangay. Sabay-sabay, mag-isip ng dahilan kung ano ang sasabihin sa iyong boss. Problema na naman yun, no? Late na naman kasi, kabarangay. Lalo na pag ganitong oras, around 7 o'clock to 7:30, traffic na dyan sa may, simula dyan sa may San Pedro. Oo, San Pedro, hanggang dyan sa crossing na San Miguel. Yan, matraffic yan dyan. God bless and good luck. So dahil dyan, pinag-uusapan pa rin mga kabarangay, ano bang tawag sa taong kaka-break up pa lang tapos may jowa agad? Sa inyong kasagutan, pabida, 0950-7381-028 mga kabarangay. Sabi ho rito, shout out po sa ex ko na naalala ko lang po siya. Kaka-break lang namin nung araw ng gabi kinabukasan. Ha? Meron na po siya agad na bago at ngayon friend ko pa sa Facebook yun, kaya na-update ako lagi sa kanya at alam ko na nakakapitong jowa na ata siya ngayon. Sana all. Mating siya. Ano tong tawag doon? May tawag sila doon eh. Basta may tawag sila doon. May term sila eh. Yung kulik. Nakalimutan ko na. Basta may time sila, may naalala ko. Oo. Basta end collect yun, basta nasa dulo, ganon. Oo. Pakibati naman po buong water refilling station from pinaka-cute at lovable na texter sa Barangay FM. Wow! It's me, Acero, ang nagsasabing yan, pambansang Jologs daw ng Pilipinas. Good morning sa inyong kabarangay. Maraming salamat. Sabi naman rito, Papa Kulit, ang tawag po dyan, Boy Scout o Girl Scout, laging handa. I like it. Ang ganda doon. Oo. Nako, good morning sa mga Boy Scout at Girl Scout, ha. Kaya alam mo, yung relasyon hindi nag-work kasi may ganyan eh. Diba? Meron niyang kasabihan, hindi ko siya ng maayos, ha. Hindi ko siya hindi ko ma-express ng tama kasi English eh. Pero ang sabi nila, mahirap daw habulin ang dalawang koneho. Mahirap daw habulin ang dalawang koneho dahil kapag hinabol mo sila, mapapagod ka lang, parang gano'n. O wala kang makukuha kapag hinabol mo yung parehas na ay dalawang koneho. Basta gano'n. English yun. Kung na maalala. Hindi na natin pag-usapan. Pero kumbaga,
Ang ibig niya sabihin, kasi kung may naghahabol ka ng dalawang tao, isa doon hindi mo makukuha, ni isa doon. So kumbaga, yung mga nasa relasyon ganyan, 'di ba? Kunyari nagkakaroon ng dalawang karelasyon, tatlo o ano man, 'di ba? Hindi yung tatlo doon o dalawa doon hindi mo makukuha kabarangay dahil split yung attention mo kabarangay. Hindi mo maibigay yung full attention mo doon sa isang tao. Kasi nga, dalawa mo silang hinahabol. Hindi ka makapili ng maayos. Ganon. Tsaka minsan, lalo na't pag ano, kaya nagkukos ng away yan. Kasi ikaw din naman nagkukos ng problema eh. kaya ako na nagsasabi ka barangay, sometimes, ang relasyon na nga, mahirap na nga. Ang relasyon na, relationship itself, ay mahirap na kabarangay. Kasi marami kang dapat gawin, di ba? Kailangan ng lifestyle adjustment. Tapos magdadagdag ka pa ng isang karelasyon. Hindi dalawang problema na yun. Di ba? Hindi double sakit ulo yun. Yung ex ko ganyan din, konting mali lang, nagagalit, away agad, galawan ng mga yan. Papakulit. Ayun! Collect and select and collect and select. Ayun! collect and select. Yun! Salamat 516. Salamat. Collect and select. Tapos sabay alis. Gano'n. Parang hit and run yan eh. Salamat 516. Good morning sa iyo. Sa balik tayo mamaya. Pamakulit dito sa Barangay FM. Forever. It's been raining in Manila. 5 minuto bago mag-alas 8 ngayong umaga. Isang good morning sa mga kabarangay po nating mga natulugan ng kanilang jowa kagabi. At ngayon ay nag-aaway na po sila. Good morning. Welcome back sa Pod with Friends. May nag-uusapan pa rin mga kabarangay. Ano bang tawag sa taong kakabreak up pa lang? Tapos may jowa agad. Sa inyong kasagutan, pamilya 0950-738-1028 mga kabarangay. Good morning po, Papa Kulit. Binabati ko lang po. Happy listening kay Gina Carlos. Good morning daw. Happy listening po. Sabi naman dito, Papa Kulit, ang tawag po dyan ay masipag. Masipag manligaw. May jowa na may nililigawan pa. O di ba 5-5? Naku naman eh. Kasi yung iba talaga no. Yan nga yung tinatawag na yung collect and select. Sinasabi ka barangay. Ay naku, sakit sa ulo niyo. Ewan ko sa inyo. Laking problema yun. Imbis na alam mo yun, mapadali yung buhay, di ba? Hindi na lang. Kasi nga, tsaka nakakabado yung ganun. Kasi may tinatawag pong 3 months rule. Yung 3 months rule ka barangay, sa mga hindi nakakaalam, yung 3 months rule ay proseso yun. It's a process ka barangay na kung saan, para maka-move on ka ng maayos, umalis, yung mag-move on ng maayos sa relasyon. Ngayon, kapag, alam mo yun, pag hindi dumanas yung tao ng 3 months rule, ibig sabihin nun, hindi ka mahal ng tao. Oo. Hindi ka man lang minahal ng tao kasi ang purpose ng 3 months rule, kasi, mag-move on ng maayos, mawala sa isip. Kumbaga, syempre, yung tao, hindi agad mawala sa isip mo. Kumbaga, ganun. Kaya dinadanas yung 3 months rule. Ay, siguro ikaw 1 week ka lang, 3 days nga lang siguro. Napalitan ka na agad, 3 days pa lang eh. Ibig sabihin nun, hindi ka mahal. Wala talaga. Saan to say? Yung baka malungkot man pakinggan pero hindi ka minahal ng tao at napakaano nun. Tsaka kasi yun nga, parang it's the way to protect the heart. Kasi syempre may mga bagay kang maaalala ng jowa mo, diba, yung mga lugar na kung saan maaalala mo yung jowa mo, yung mga memories nyo. Kumbaga, yun yung purpose nun, yung 3 months rule ka barangay. Hindi yun
Hindi yun parang kumbaga parang time limit para magjowa ulit, kundi it's for yourself kabarangay. Hindi yun para sa ano, parang time limit ganun, etc. O siya, balik tayo mamaya, Papa Kulit. Kasama muna natin ni sa kantang Sun and Moon dito sa Barangay FM Forever. Barangay FM. Maris. 8:19 na po ngayong umaga. Isang bansa, isang barangay. Uy, sabay-sabay mag-agahan ka barangay. Yun, good morning sa mga kabarangay po natin na syempre bago pa lang po nag-aagahan sa mga oras na to. Karinderya, di ba? Yan, good morning po sa inyo kabarangay. Syempre sa kanilang kabahayan din, sa mga papaalis pa lang po. Yung oras ng pasok nila, alas 9, no? Good morning po sa inyo dyan, mga kabarangay. O siya, pinag-uusapan ngayong umaga ay ano bang tawag sa taong kaka-break up pa lang, may jowa na. So yung kasagutan, pamila, mukha kong tulog sa live. 0950-7381-028 mga kabarangay. Nanonood lang ako ng videos eh. Sabi ko rito, Papa Kulit, pabida naman po kami mga workers ng Jenny's Junk Shop dito sa Santa Lourdes Landfill po. Maraming salamat kay Karen. Good morning po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Nasa mga taga Santa Lourdes, magandang umaga po. Sabi naman po dito, yung mga kabarangay po natin, para po yan silang may reserve po. Mahilig po magpa-reserve. Yung tipong hindi kontento po sa isa, lagi po dapat talagang may reserba, may option. Alam mo, kabarangay, speaking of option, yan yung bagay na sana huwag niyong ma-experience kabarangay. Yung maging option, yung kumbaga pag kunyari mga nasa ano na, nagkaganyanan na, yung parang sasabihin niya sa'yo na diyan ka lang, oo. Huwag kang aalis, hindi kayo, pero kumbaga, pag nagkamali siya sa relasyon niya, ikaw yung layback niya, ganon. Huwag sana kayo dumating sa ganon. At sana din, huwag niyo rin piliin na maging option ka barangay. Please naman. Oo, mahirap po maging option ka barangay. At ang sakit kaya na na maging option lang. Diba? Isipin mo, tawag dyan, isipin mo, marunong ka naman magmahal, marunong ka naman gano'n, anything, tas gano'n option, magiging option ka pa rin. Ay nako. Wag sana, oo. Mahirap po yung gano'n. Oo, parang yun yung ganong klase ng relasyon, yun nakakabawas ng pagkatao kabarangay. So please, wag po, ha? Please naman po. Wag po kayo dumating sa ganong status ng buhay ka barangay. Okay? Sabi dito, pinagdarasal ko lang kasi ako napunta doon eh. Sad to say. Nagraranta ko ngayon. Sabi naman dito, kapag po yan, wais po ang tawag dyan, may reserba po agad tapos hindi pa alam. Matalino. Wais. May relasyon na, may isa pang relasyon, para pag nagkamali yung relasyon, walang happy pa rin. Diba? The more the merrier. Hindi lang isa, dalawa pa. Oo, ganyan dapat talaga. Ganyan, sa totoo lang. Kung ayaw yung maging malungkot po talaga, dagdagan nyo yung karelasyon nyo para the more the merrier. Joke lang. Kakasabi ko lang kanina, sabi the more the merrier. 8:23, balik tayo na, papakulit dito sa Barangay FM Forever. Atoy, hanggang kaibigan lang. Sad. Pero okay na yan. At least tumami yung kaibigan mo, di ba? More friendship, di ba? Mas masaya.
Kaya kung ako nga sa inyo kabarangay, kung gusto po dumami talaga yung kaibigan nyo, o gusto niyo magkaroon ng bagong kaibigan, umamin po kayo sa crush nyo. Pag umamin po kayo sa crush nyo, yan sigurado agad. Sigurado agad, may kaibigan po kayo agad. Promise. Good morning po, Papa Colette. Ang tawag dyan ay collection para marami kasing may friends ako. Daming boyfriend niya. White lady po pala ng Zone 12. Ha? White lady? Bigla akong kinabahan sa'yo. At saan yung Zone 12? Nang maiwasan kong daanan niya. May white lady na nagte-text sa akin. Bigla akong natakot. Ang ano ba, ang white lady ba, buong katawan maputi? Tanong ko lang. O, sasabi dito, ang tawag po dyan, Papa Colette, ay malandi, haliparot. Ay, grabe naman. Hindi lang malandi, haliparot pa. Kasi po, hindi po makontento sa isang tao. Ganyan po yung mga kakilala ko po, Papa Colette. Good morning nga po pala sa mga kabarangay daw natin dyan sa may San Miguel. Happy listening daw po. Kapi tayo, Paps. Yan na naman eh. O, sa maraming salamat. Naku, sa mga kabarangay natin, di ba? Huwag naman kasing gano'n. No? Parang, nakakaano yun, nakakadismaya sa totoo lang. Parang, anong sense ng relationship natin? Di ba? Parang, doon pa lang sa taong niloko mo, ano yung kasalanan niya o ano yung ginawa niya para lokohin mo siya? Di ba? Ano yung, o kaya, ito pa yung dagdag na tanong. Sapat ba yung ginawa niya para gawin mo ng ganung uri ng kasalanan? Kasi alam mo yun, kabarangay, after mong gawin yun, magdududa yun sa sarili niya. Boys and girls, boys and girls. Magdududa yun. It will affect yung confidence ng tao kasi ay hindi pa pala ako enough. Hindi pa ako enough dun sa tao na yun. So meaning, sa susunod na karelasyon niya, feeling niya ganun din, hindi siya enough kasi nga baka iisipin niya, lulukoy na naman ako ng tao. Trauma yun hanggang sa mga susunod na magiging karelasyon niya. Madadamay pati relationship niya. So sana, alam mo yun, as much as possible, huwag natin gawin yun sa ibang tao. Please lang. Ha? O siya, balik naman, Papa Colette dito sa Barangay FM. Forever. Forever. Buloy mga kabarangay. Hindi pinalagin. Kasi kung ano-ano yung pinangkakanta-kanta niya kasi sa Messenger. Nireject siya ng Facebook. Ayaw na sa kanya. Last point na po na po mga friends. Good morning po muna sa mga hindi pa po nakakalagi ng account po nila. Good morning. Habol na lang din po. Good morning po, Papa Colette. Pa-shoutout naman po kami dito sa San Carlos, Bacucan. Walking at kay Junior, pati na rin po sa mga taga-siksikan na sina Manong Jao at Danilo Verocel. At kay, sa lagi po nakikinig, maraming salamat po. Galing kay JR. Happy listening. Good morning naman po, Papa Colette. Binabati ko nga po pala ng mga kasamaan ko po dito sa sina Peng, Kayaw, Dudoy, Serges, kay Mon Apgao, at sa mga masisipag na always po nakikinig sa programa nyo kay Erwin po pala ng San Jose. Magandang umaga po. And isang good morning at magandang umaga galing from Mary Ann on Facebook din po mga kabarangay. Speaking of Facebook, siyempre check nyo rin po yung aming Facebook account, ang Barangay FM 97.5 Palawan. Ang YouTube account po namin, Barangay FM, same din po. At syempre sa TikTok din. Teka, nadidigay ako. Sorry. At syempre din, sa mga kabarangay din po natin, ayan, habol pa po. Sabi dito, kung ganyan pong may reserba po, Papa Colette, ang gawin po dyan, iwan na po agad. Kasi,
Siya nga may reserba, ikaw wala. Talo ka din. O, tsaka kung kunyari may reserba yung ano, yung malaman mo na may reserba yung karelasyon mo, magreserba ka din. Para quits. Akala mo, ikaw lang may reserba, ako din. Oo. Para pag gano'n, di ba, pag nagka-break ka na agad, alam na. Di ba, kung sisihin ka man niya, di parehas kayo, sabihin mo, bakit? Ikaw meron din naman eh. Diba? Pero hayaan nyo na, wag na. Kung ako lang naman sa barangay, pinakapayo ko, hayaan nyo na lang, makipag-break na lang kayo. Oo. At least, doon, alam mo yun, parang, it's a good thing na lang na nalaman mo na yung taong yan ay hindi magsistay para sa'yo. Manloloko siya, ganun, diba? So, it's a good thing ka barangay. Pinakita niya agad yung masama niyang ugali. Sabi dito, easy to get daw galing kay Karen. Well, bukas ulit mga kabarangay. Ako yung nakabilig this morning. Papakulit on the radio. Dito yan sa Barangay FM. Forever.